Narito ang ilang mungkahi. Una, ikalawa, ikatlo. At ang ating VP Lenny, 57%. Nako, Madam VP, mukhang tama aking sinabi. Ayaw ata ng Pilipino na mumulitika sa panahon ng pandemya. Sabi po natin, maganda yung mungkahi, maganda yung intensyon. Pero yung magmumungkahi ka na dati nang ginagawa ng pamahalaan, ang ibig pong sabihin niya, sinisiraan mo ang pamahalaan sapagkat pinalalabas mo sa pamamagitan ng pagmungkahi na hindi pa ginagawa ng pamahalaan yun. Yun ang disinformation. Yun ang paninira, VP Lenny. Kaya ka bumagsak sa rating. Puntahan na po natin tong rating ni Presidente. Itong mga kritiko, mga oposisyon, yung mga kolumnista, kagaya ni John Nery, ni Manang Winnie, ni Randy David, at kung sino-sino pa dyan ng mga kolumnista. Ayaw nilang maniwala doon sa rating. Punta muna natin si VP Lenny. Sabi na nga po ni VP Lenny, hindi raw masyadong concerned. Tinan mo itong tagapagsalita ito. Magtatanggol ka na lang, hindi ka pa marunong magtanggol. Hindi masyadong concerned. O hindi concerned pa rin, hindi nga lang masyado. Ano ka ba? Ikaw talaga. Para sa VP Lenny raw, hindi siya pumasok sa politika. Ha? Hindi ka pumasok sa politika sa pagsisilbi sa publiko para maging popular. Really now? Lahat na politiko, maliban dito kay Presidente, gusto niya maging popular. Itong Presidente lang ang alam natin na regardless kay popular ka kay hindi, o tanggapin mo man ako hindi, wala siyang pakialam sa buhay ng mga ayaw sa kanya. Anyway, ako trabaho lang. Wala akong pakialam dyan sa rating. Tapos na ang rating ko. I got 6 million majority over the next opponent. Wala ang rating ko, yun na yung eleksyon. Wala akong pakialam sa rating ko. Either I go up or I go down, I do not really give a shit. Wala akong pakialam dyan. Basta ako trabaho lang, huwag mo lang lukuhin ang Pilipino, huwag mong saktan ang Pilipino, huwag mong mag-ienkwentro talaga tayo. Yan ang pangako ko sa iyo. I will. Basta trabaho. It doesn't matter. Akala nyo ba yung rating, natutuwa siya? Wala.